Hallelujah, hallelujah. Isang magandang gabi po, umaga, hapon, o kahit anumang oras na dinatnan niyo po itong video na ito, kapatid, 'no. Purihin ng Diyos sa buhay natin lahat, 'no. Sumaatin nawa ang biyaya, awa, kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Yahushua HaMashiach, anak ng Ama, katotohanan at sa pag-ibig, 'no. Binasa ko lang po yung ikalawang Juan, chapter 3, 'no. At tayo ay nagagalak ngayon kasi, panibagong chapter na naman ng Hebrews yung ating aaralin, which is yung Hebrews 11, mga kapatid, 'no. At, eto medyo ibang ano naman 'to, medyo ibang paksa naman 'to ng Hebreo, 'no. Tapos na tayo doon sa ano, sa kalagayan ng anak, kapangyarihan ng anak, kanyang katungkulan, yung pagiging kanyang punong pari kay Melkisedek, sa mga ah bahagi ng mga kautusan sa templo na pinalitan, 'no, at sa madami pang mga bagay, 'no. So ngayon, papasok naman tayo sa pananampalataya at, tiyak na mare-relate po sa atin 'tong pag-uusapan natin ngayon, 'no, purihin ng Diyos. Hallelujah. So ngayon, mga kapatid, 'no, simulan natin. Sabi dito sa Hebreo 11 verse 1, "Now," Tagalog na lang pala, nagbago isip ko, kapatid, 'no, kasi baka hindi ninyo hindi yung iba kasi, 'no, hindi masyadong maiintindihan, 'no, sa English. Sige po, sabi dito, "Ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita." 'No, 'yan. So, dito lang sinasabi dito, mga kapatid, 'no, na yung pananampalataya natin hindi nakabatay sa kung ano mang nakikita, kundi ito ay kapanatagan natin, 'no, sa mga bagay na darating, which is hindi pa natin nakita. Kaya nga hindi din, niloob ng Diyos, 'no, na lahat tayo bigyan tayo ng kapahayagan sa mga mangyayari sa future. Sila ano lang 'yun, yung mga pinili lang niya, 'no, na ilan at maging patotoo. Bakit? Dahil sa pamamagitan noon ay kung alam na natin yung future, mga kapatid, 'no, hindi na tayo mapupunuan, 'no, ng totoong pananampalataya. Dahil according sa kasulatan, ang pananampalataya is paniniwala sa isang bagay na hindi mo pa nakita. Yung kaligtasan natin hindi pa natin nakita yon sa future, pero nananampalataya tayo na ano, na tayo ay ililigtas ng Diyos, 'no. Gano'n kasi yung pananampalataya, 'no. Same thing, 'no, tayo nananampalataya sa Diyos na hindi natin nakikita. Sabi nga meron akong nabasa, 'no, sa online na hindi natin nakita ang Diyos kailanman, 'no, ng harapan, pero nakita natin ang kanyang mga gawa sa buhay natin. Sabihin, hindi tayo gaya ni Moses, 'no, o gaya ni John, yung Daniel, lahat ng mga prophet, 'no, hindi natin yun naranasan, 'no. Pero yung habag, yung biyaya ng Diyos ay hayag naman sa atin, 'no. Kung gusto mo talagang makita ang Diyos, 'no, kung ano yung wangis niya, tignan mo na lang yung katabi mo, 'no, na tao, 'yan yung wangis ng Diyos. Dahil 'yan ay nilikha, mga kapatid, 'no, sa ano, sa, sa wangis ng ating Diyos, 'no. Pero yung glory niya hindi natin yung makikita ng buhay tayo. Unless tayo ay dalhin ng Diyos sa Espiritu, 'no. Sabi din dito sa ikalawang Korinto verse 5-7, ganito ang sinasabi, mga kapatid, 'no, "Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin." Yung faith natin is not by sight, 'no, it's by the Spirit, sa mga spiritual, alright, 'no.
Hallelujah. Sabi dito sa balik tayo dito sa sa Hebrews 2:11. Alam na natin 'yan, na tayo nananampalataya 'no, tayo yung mga mananampalataya. Bagamat hindi natin nakikita, lahat naman ng hindi nakikita mga kapatid ay eternal. Lahat ng mga hindi natin nakikita 'no, ay, hindi puwedeng makita like pag-ibig, kapangyarihan, mga ganyan 'no, kaluwalhatian 'no, ay eternal 'yan. Pero yung mga bagay na nakikita natin ngayon, kung titingin ka sa paligid mo, lahat ng 'yan mawawala 'no. Pero yung mga spiritual na bagay, hindi yun mawawala sa atin. Sapagkat sa pamamagitan nito, ang mga matanda ay sinaksihan, which is true. Lahat ng mga prophet ay nangakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Nasaksihan nila, sila yung mga saksi 'no. Bagamat sila ay wala na, pero yung kanilang mga sulat ay nagpapatotoo 'no, na mayroong Diyos. Same thing sa history 'no, nag-e-exist talaga yung taong gaya ni David, gaya nila Samson, Goliath 'no. Lahat ng 'yan, lahat ng nababasa natin 'no, nag-e-exist 'yan sa history. Nag-e-exist 'yan mga kapatid sa history. Ibig sabihin na nag-e-exist, totoo lahat ng mga nangyari, mga kapatid. At may mga saksi tayo do'n, kaya nga meron tayong Biblia. 11:3, sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanlibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Lahat ng bagay na ginawa ng Diyos, no, mababasa natin yan sa Genesis 1-2, yung creation, no? Hindi naman nakikita yung gumawa nun, which is ang Diyos. Ang Diyos natin ay hindi nakikita, invisible, no, sa naked eye natin. Tayo kasi nasa laman, nasa tayo, nasa physical. Ang physical ay magkaiba sa spiritual. So hindi talaga sila magtutugma, no? Pero sinasabi dito sa pamamagitan ng salita ng Diyos, naniniwala tayo na naganap lahat ng mga bagay na ito. Hindi ko lang sure sa mga atheist, no? Kasi hindi naman nila nakita na nag-transform yung unggoy, naging tao. No? Hindi nila nakita yon, pero naniniwala sila doon, no? Di ba faith din yon? Kasi ang faith, niniwala ka sa isang bagay na di mo pa nakikita, di ba? O naniniwala sila na um, may ibang galaxy, no? Pero nabasa lang naman nila sa libro. Ibig sabihin, faith 'yun. Naniniwala ka sa isang taong nagsabi nun na hindi mo pa naman nakikita. No, yung mga atheist may faith din sila. Yung nga lang ang faith nila is nasa tao. Ang faith natin nasa Diyos, no? Kasi kung gusto ng atheist makita ang Diyos, makikita niya naman talaga in the future ang Diyos sa Judgment Day, mga kapatid, no? Pero kung gusto nilang ngayon na, pwede din naman nilang makita ngayon na. Yung nga lang, kailangan nilang mamatay, no? Dahil walang nakakita sa Diyos na buhay. Alright. Maliban na lang kung kinasihan ka ng Espiritu ng Diyos, gaya ng mga prophet. Alright. Tuloy natin, no? 11:4. Sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito ay sinaksihan sa, sa kanyang siya'y matuwid na nagpapatotoo ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob. At sa pamamagitan nito, patay na siya ay nagsasalita pa. Galing, no? Si Abel patay na nagsasalita pa, no? Pero hindi siya yon, yung dugo niya, mamaya babasahin natin, no? Matatagpuan natin kwentong yan. Sabi ko nga, sasabihin ko na itong Hebrew 11, mga kapatid, halos buong Bible, madadaanan natin kasi tinalastas niya lahat, no?
tinalastas niya lahat. Pagmula kay Abel, kay Adan, hanggang dun sa kung saan abutan 'no, sa Old Testament mga kapatid. Kaya maganda 'tong parte na 'to ng ano, ng Hebreo. So dito mababasa natin 'yan sa Genesis 1 verse 8, Genesis 4 verse 1 to 8 'no. Sabi diyan, nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain. At sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. At sa muli ay ipinanganak ng isang kapatid na si Abel. At si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa. Siya yung isang pastol. No? Tatapos si Cain ay mangbubukid ng tupa. Yan, si Abel daw ay isang pastol. Si Cain ay isang nagtatanim sa lupa. No? Tulad ng kanyang ama. Si Adan kasi nagtatanim din yun eh. Kaya nga sinumpa yung lupa eh. Para kapag nagtanim si Adan, hindi ka agad mamunga, no? Matagal. Yun kasi yung sumpa ng lupa na tinanggap ng mundong ito, no? At datapwat si Cain, no? Yan. At nangyari nang lumakad ng panahon ay nagdala si Cain ng isang handog ng mga bunga ng lupa sa Panginoon. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay niyang kawan at ng mga taba ng mga iyon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Datapwat hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog. At nag-init ng mainam si Cain at namanglaw ang kanyang mukha. No? So question ko din yun eh. No, bakit kaya hindi tinanggap yung handog ni Cain? Bakit yung kay Abel tinanggap ng Diyos? No? Tuloy natin sa 4:6. At sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nag-init? At bakit namanglaw ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw ay makakapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nakahandusay ang kasalanan sa pintuan at sa iyo'y pahihinuhod ang kanyang nasa at ikaw ay papanginoon sa kanya. Papanginoon niya. No? At yung sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na kay Abel at nangyari na sila'y nasaparang ay nagtindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid at siya'y kanyang pinatay. Yung question ko dati, no, na bakit kinalugdan yung handog ni Abel at hindi kinalugdan yung kay Cain, ay nasagot dito sa Hebrews 3:11-3, no? Sapagkat yung paghahandog ni Abel ay may kalakip na pananampalataya at yung paghahandog ni Cain, no, ay nagkulang sa pananampalataya. Tandaan natin, no, pag tayo naghahandog sa Diyos, hindi tinitingnan ng Diyos yung handog mo, no? Kung malaki ba yan, kung sobrang laki ba yan, no? Mga kapatid, no? First of all, tinitignan ng Diyos yung heart natin. Yung puso natin, no? Iniisip kasi ng iba, basta magbigay lang tayo ng magbigay sa church, no? O sa kung anumang mga grupo, ay kalulugdan na yun ng Diyos. No? Hindi po mga kapatid. No? Kailangan maging matuwid muna ang ating heart para kalugdan ng Diyos ang ating mga handog. Wala namang mali sa hinandog ni Cain. Di ba? Nagbunga yung handog, yung lupa, hinandog niya sa Diyos. Anong mali doon? Di ba? Wala namang masama doon, no? Pero ang nakita ng Diyos, hindi yung handog ni Cain, kundi yung heart niya. Nagkulang siya sa pananampalataya. At dahil doon siya ay nagalit at eventually napatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. That's a great lesson mga kapatid. Obedience is better than sacrifice. Kaya tayo, pag naghahandog tayo, ipag-pray muna natin mga kapatid na i-align ng Diyos yung heart natin para maging karapat-dapat yung mga handog na gagawin natin. Sa pag-awit man yan, sa pag-pray man yan, no? Sa pagtulong sa kapwa, sa lahat ng bagay. No? So ito, sa pananampalataya si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting handog by faith. Sa 11:5, sabi dito, sa pananampalataya ay sagutin natin muna to, no? Kasi sabi dito, umiiyak daw
sa pamamagitan daw nito, patay na siya ay nagsasalita pa. So ano bang ibig sabihin dito ni author ng ano, sa author 'no? Ang sabi dito kasi sa Genesis 4:10, at sinabi niya, "Anong iyong ginawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa." 'No? Sabihin patay na si Abel, pero yung dugo niya dumadaing pa din, dumadaing pa din sa Diyos 'no, sa lupa. So yun ang ibig sabihin nung verses na binasa natin kanina sa Hebrews 4, 'no. Hebrews 11:5, sa pananampalataya si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan at hindi niya nasumpungan. Hindi siya nasumpungan ng kamatayan, which is ano nga 'di ba? Sapagkat siya'y inilipat ng Diyos, sapagkat bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kanyang siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. Mababasa naman natin 'yan dito sa Genesis 5 verse 21 to 24. Ano ba yung nakasulat diyan mga kapatid 'no? Sabi dito, "At si Enoch na 65 taon ay naging anak ni Matusalem. At lumakad si Enoch kasama ng Diyos. Pagkatapos na maipanganak si Matusalem na 300 taon at nagkaanak ng mga lalaki at ng mga babae. At lahat na naging araw ni Enoch ay 365 taon. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at di siya nasumpungan sapagkat kinuha siya ng Diyos." 'No? So, ibig sabihin, ah, hindi niya nasumpungan yung kamatayan 'no, kinuha na kasi siya kaagad ng Diyos. Alright. So dito pinatutunayan din na si Enoch nung kinuha siya, hindi siya kinuha dahil masama siya, kundi dahil siya ay may pananampalataya at lumalakad sa katuwiran ng Diyos, 'no? Yun ang sinasabi dito. Alam niyo po ba si Enoch mga kapatid ay matalinghaga yung kanyang naging buhay, 'no? Napakaiksi lamang ng kanyang naging, partisipasyon, 'no? I mean, naisulat sa kanya 'no, dito sa Biblia at, napakatalinghaga naman ng kanyang naging buhay. At, meron siyang tinatawag na libro 'no, tinatawag na The Book of Enoch, na kung saan ay interesante ding basahin at pag-aralan 'no. So, medyo, ah, se-segue natin yung sa mga susunod 'no, yung about sa libro niya at sa kung anong mga nilalaman doon 'no. Pag-aaralan din natin para mai-test din natin 'no. Ang ibig ko lamang sabihin 'no, na siya ay isang patriarch na talagang sinamahan ng Diyos 'no, talagang sinamahan ng Diyos at dahil sa kanyang katuwiran, sa kanyang pananampalataya 'no, ay niloob ng Diyos na kuhain. Hindi lang naman siya, meron pang isang kinuha ang Diyos 'no. So mamaya, or next video atin yung pag-uusapan. Sabi dito, "At kung walang pananampalataya," sabi niya, "ay hindi maaari maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos, at Siya ay tagapagbigay-ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap." No? Which is yes, no? Kasi kahit nga demons nananampalataya may Diyos. Yung tao naniniwala sa multo, naniniwala sa mga demonyo, no? Pero that's very ano naman, that's very parang hindi naman puwedeng naniniwala sila sa demonyo pero sa Diyos hindi, 'no? 'Di ba? Kasi nga ang sabi dun sa kasulatan, ang Diyos ay ang mga demonyo 'no, naniniwala din na may iisang Diyos. So what more kaya 'no? Sila naniniwalang may iisang Diyos ta's yung mananampalataya, 'di ba? Hindi naniniwalang 'di ba, hindi nagtitiwala sa Diyos. Pero naniniwalang may demonyo. 'Pag may sinasapian 'no, obviously demonyo 'yun 'pag sinapian yung isang ano,
sa tao. Pero tayo, mga mananampalataya, tayo yung nananampalataya may Diyos. Dahil hindi natin siya ma-please kung hindi tayo naniniwala sa Kanya, first of all. Secondly, sabi dito, na siya ang tagapagbigay ganti sa mga Kanya'y nasisihanap. Which is true. Ang sabi dito sa Mateo 7:7-8, no? Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y makasusumpong. Magsitultok kayo at kayo'y pagbubuksan. No? Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakasusumpong at ang tumutuktok ay pinagbubuksan. So tayo, kung nais nating ng karunungan, humingi tayo ng karunungan. Kung nais nating pagbuksan tayo ng habag ng Diyos, no? Hingin natin yun sa Diyos. Kung nais natin siyang masumpungan, hanapin natin siya. Alright? At ang sabi naman dito sa kasulatan din, mga kapatid, no, sa Jeremiah 29:13, at inyong hahanapin ako at masusumpangan ako. Pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso. No? So, ibig sabihin, hindi lang pala hanapin, kundi hanapin ng buong puso. At sabi din ng Diyos, no, sa atin, no, ariin natin, no, na kapag hinanap talaga natin ng Diyos ng buong puso, susumpungan talaga natin siya. Gaya po ng pagkahanap ninyo sa Kanya. No? Nung hinanap nyo siya, nasumpungan nyo. Nung nasumpungan nyo, hindi na kayo makabalik sa dating. Di ba? Kasi nasumpungan nyo na nga eh. Prayer mo pa lang, magpakilala siya sa'yo. Pakilala mo po ang iyong sarili sa amin. Nung nagpakilala siya, hindi mo naman tinanggap. May ginamit siyang tao, hindi naman natin tinanggap. Hindi man lang natin binigyan ng chance pag-aralan. So, yung mga information na yun, no, na ibinigay sa'yo, is yun na pala yung ano mo, yung sagot sa mga panalangin mo. Hindi mo lang tinatanggap. Gagaya yun ng iba, mga kapatid, no, na nasumpungan nila, napakinggan nila, pinagpipray kasi nila. Lahat naman ng mga mananampalataya, pinagpipray na makilala pa ang Diyos. Pero yung answer sa prayer na yon, mga kapatid, no, pwedeng dalihin sa'yo, no, at gumamit ang Diyos ng ibang tao para ipaalam yun sa'yo. Ang kailangan lang natin, buksan ang ating mga puso. Gaya nitong mga napag-aaralan natin. Dahil hindi naman lahat talagang tatanggapin yung mga aral natin, mga kapatid, about sa name, sa Hebrew name, no? Sa mga, about sa mga kautusan, sa Sabat, no? Hindi lahat yan tatanggapin ng tao. Alright? And we need to accept that fact. Pero hindi ibig sabihin nun is ko-condemn natin sila. They have their own time. Ang Diyos naman, ginagawang maganda, beautiful, lahat ng mga bagay, no, sa kanyang takdang kapanahunan. Sa Ecclesiastes 3:11. Ayan sinabi na doon. So tuloy tayo, mga kapatid, no. So ngayon, ano yung ganti na ating makakamtan, no, sa paghahanap natin sa Kanya? Pag atin siya nasumpungan, no, at ating inuna ang kanyang katuwiran, ang lahat ng mga bagay na pangangailangan natin ay idadagdag sa atin, no? Kung ating uunahin ang kanyang katuwiran, kanyang kaharian. Yun ang sabi naman sa Mateo 6:33. Alright, no? So sa faith natin, pag nagpapatuloy tayo sa ating pananampalataya, hindi na natin kailangang mangamba sa lahat ng mga bagay na pangangailangan natin. Basta magpatuloy lang tayo, no, sa pagsunod sa utos ng Diyos. At lahat ng mga bagay na kailangan natin. Kailangan na, mga kapatid, pangangailangan, hindi gusto. No? Ang gusto mo kasi, desire na yun ng heart mo. Pero yung pangangailangan kasi, obligasyon ng Diyos yun na ibigay yun sa kanyang mga anak. No? Kung bigyan ka ng desire ng heart mo, bonus yun. Bonus yun sa atin. No? At kalooban niya yun. Siya yung magdi-decide naman kung hindi bibigay niya. Higit pa sa inaasahan natin. No? Pero dun sa pangangailangan natin,
Ipo-provide niya yun. Maniwala kayo sa hindi. Ipo-provide niya yun sa atin, 'no. Dahil yon ay obligasyon ng isang ama sa kanyang anak. I-provide lahat ng pangangailangan ng anak, 'no. Hallelujah. So tayo magpatuloy 'no, sa Hebrews, ano na ba tayo? 'Yan, 11:7 na tayo 'no. Sa pananampalataya si Noah 'no, nang paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot at naghanda ng isang taong sa ikaliligtas ng kanyang sambahayan, na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at naging tagapagmana ng katuwiran na ayon sa pananampalataya, 'no. So dito, mababasa natin yan sa Genesis 6:11 to 21. Hindi ko na babasahin 'no, kasi medyo mahaba. Alam naman natin yung nangyari kay Noah. Sa pamamagitan kasi ng barko na pinagawa ng Diyos sa kanya 'no, ay nailigtas ang kanyang sambahayan. Gayon na rin yung sambahayan ng mga hayop na prepare, 'di ba? Malinis at hindi malinis 'no. Sa isang barko sila preserve ng Diyos 'no, dahil sobrang makasalanan na kasi ang sanlibutan ng panahon na yun. At ang nakita lang na matuwid ng Diyos ay si Noah at ang kanyang, dahil kay Noah naging matuwid din ang kanyang mga kasama 'no, sa sambahayan. Gano'n naman kasi 'pag nagligtas ang Diyos 'no. Tandaan natin 'no, same na nangyari kay Lot. Nung iligtas si Lot, kasama yung mga anak niya tsaka yung mga ano niya, 'di ba? Bakit kaya? Sa tingin niyo bakit kaya? Dahil ang ama ang ulo ng pamilya. Yung kasi yung order, eh, 'no? Kapagka ang ama ng pamilya ay sumusunod at may takot sa Diyos, i-implement niya yun sa mga anak niya, 'no, at sa asawa niya, 'no. Dahil siya nga ang masusunod, siya nga ang ulo, eh. So yung implementation ng faith automatic na nare-receive 'no, ng mga ano, ng mga parte ng pamilya 'no. Dahil ang ama, ang authority ay nasa ama. Kaya madali na lang 'no. Kaya kapagka nagliligtas ang Diyos 'no, is, kung ang tatay 'no, ay yung kinasihan ng Diyos, automatic buong pamilya niya isasama na 'no. Ayun ang sinasabi ng kasulatan na kung may isa man nakakilala sa Diyos, ang buong sambahayan 'no, ay maliligtas. Lalo na kung ang tatay ang nakasumpong sa Diyos at ginamit ng Diyos. Talagang, ah, maibabahagi niya yung salita ng Diyos sa mga pamilya niya at magkakaroon nga sila ng tama ng kaligtasan 'no. So ayun mga kapatid 'no. So dito, naki-ano pa lang tayo 'no, Noah, Noah 'no. Pero dito may mapapansin na tayo mga kapatid 'no. May mapapansin tayo na sa lahat ng mga nabanggit na natin 'no, si Abel, si Cain, si Enoch, si Noah, lahat sila ay mga mananampalataya. Pero hindi sila mananampalataya lamang sa pamamagitan ng kanilang bibig, kundi sa kanilang mga gawa 'no. Si Abel naging mananampalataya siya dahil nanampalataya siya sa kanyang paghahandog. Si Enoch, hindi siya sinabing mananampalataya lang, kundi siya ay lumakad sa katuwiran ng Diyos. Si Noah, hindi pananampalataya lang yung magliligtas sa kanya, sa kanyang pamilya 'no. Kailangan niyang gumawa ng barko, 'di ba? So ibig sabihin ng pananampalataya is meron kang ginagawa. Nakikita niyo po kapatid 'no, mga kapatid. Meron kang ginagawa at meron kang gagawin. Hindi yun yung pananampalataya na naisip mo na nanampalataya ka ta's yun na yun, 'no. May ipapagawa sa'yo ang Diyos at meron kang gagawin mga kapatid. Tuloy natin. Sabi dito sa 11:8,
Sa pananampalataya si Abraham, kay Abraham na tayo, no? After kay Noah, kay Abraham na. Si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggapin mana. At siya'y yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. By faith. By faith, nung tawagin siya ng Diyos, hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero sumunod siya. So, ibig sabihin ng pananampalataya ay pagsunod. No? Pagsunod ng pananampalataya. No? Mababasa ba natin yan? Yes. Mababasa natin yan sa Genesis chapter 12, verse 1 to 4. Sabi diyan, sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama na ikaw ay pasalupaing ituturo ko. No? Ituturo ko sa iyo. At gagawin kitang isang malaking bansa at ikaw ay aking pagpapalain. At padadakilain ko ang iyong pangalan at ikaw ay maging isang kapalaran. At pagpapalain ko ang magpapala sa iyo at susumpain ko ang magsusumpa sa iyo. At pagpapalain sa iyo ang lahat ng mga angkan sa lupa. No? Yan. So yun na nga, umalis sila. No? Kaya't yumaon si Abraham ayon sa salita sa kanya ng Panginoon at si Lot, kasama niya na pala si Lot. Kasi sabi dito, si Lot ay sumama sa kanya. At si Abraham ay may 75 taon nang umalis sa Haran. No? Si Lot kasi, mga kapatid, ay anak ng kapatid ni Abraham. So pamangkin niya si Lot. So sinama niya doon sa kanyang pag-alis. No? Hallelujah. Kaya ako binabasa to, yung mga para alam natin na nagtutugma yung sinasabi sa Hebrews sa kasulatan, no? Sabi dito sa tuloy natin, no, yung sa Hebrews 11, sabi dito, sa pananampalataya siya'y naging manglalakbay sa lupang pangako, no? Nagaya sa hindi niya sariling lupa at tumahan sa mga tolda na kasama si Isaac at si Jacob na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya. Yan, no? So dito, kung mapapansin natin mga kapatid, hindi pa naman alam ni Abraham na lupang pangako yung pupuntahan niya. Saan ba siya pupunta? Saan ba pupunta si Abraham? No? Mababasa natin yung sa 12:5. Sabi dito, isinama ni Abraham si Sarai na kanyang asawa at si Lot na anak ng kanyang kapatid at ang lahat ng pag-aaring kanilang natipon at ang mga taong kanilang nakuha sa Haran, no, sa lugar nila. At nagsialis sila upang pasalupain ng Kanaan at dumating sa lupain ng Kanaan. Ano ba yung lupain ng Kanaan? Dati pa palang may nakatira doon, no? Mga Canaanites. Ano ba yung lupa ng Kanaan? Hindi ba yun yung promised land? No? Yun yung lupang pangako ng Diyos sa Israel. Pero nauna na pala doon pumunta sila Abraham. Ang galing, no? Parang, ano ba yun? Coincidence ba yun? Na doon pumunta si Abraham? Doon sa lupang pangako pala yun? No? Pero ang tinanggap niyang pangako, mga kapatid, ay hindi yung lupang yun. No? Hindi yung lupa ng Kanaan. Ang tinanggap niyang pangako ay yung kanyang anak na si Isaac. At siya ay magiging ama ng maraming mga bansa. Yun yung pangakong tinanggap niya. No? So sa promised land na pala sila nagpunta. Hindi lang nila alam na promised land na pala yun ng future na Israel. No? Ayan. No? So tuloy natin. Medyo interesante itong ano na to. 11:10. No? Ayan. No? Si Isaac at si Jacob, tagapagmana daw ng pangako na kasama niya. No? Which is oo. Diba? Kasi sabi doon sa pangako, papapalain niya ang lahat ng magpapala sa kanya at susumpain lahat ng susumpa. Tandaan natin si Jacob, no, ay siya ang pinalitan yung pangalan niya ng Israel. Sa kanya nagmula yung lahi ng Israel.
si Jacob. So kapag sinabing Israel, si Jacob yon, mga kapatid. No? Sa Hebrews 11:10, sapagkat inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Meron akong verse na i-share no, dito sa Hebrews 3:4. Ang sabi dito mga kapatid, no, para makita natin yung isip no, ni, ni Abraham. Sabi dito sa Hebrews 3:4, sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo. Datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Tandaan natin no, sa panahon ni ah, Abraham, siya ay namumuhay ng hindi naman siya naghihirap, no? Sabihin na natin siya ay namumuhay ng marangya. Okay yung buhay niya doon sa Haran, no? Pero yung faith niya, ano ba yung dumating doon sa faith niya nung tinawag siya ng Diyos, no? Nasa lupang paroroonan niya, no, nagtitiwala siya na kapagka ang Diyos ang nagsabi ng lupang paroroonan niya ay ah, totoong makakamtan niya, no? Ang higit na pagpapala, higit pa doon sa pagpapalang na-receive niya doon sa lugar nila. Yun yung hope niya, yung pupuntahan niya, nagtitiwala siya na pagpapalain siya doon ng Diyos. No? Kaya nung tinawag siya na umalis at pumunta doon sa lugar ng Kanaan, pumunta siya. No? Kasi alam niya na kapag ka ang Diyos ang nagsabi, no, ay pagpapala ang kanyang makakamtan. No? Sabi dito sa 11, mga kapatid, no, sa pananampalataya si Sarah rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi. Nang lipas na ang kanyang gulang, palibas ay inari niyang tapat ang nangako. No? Mababasa natin yan dito sa Genesis 17 verse 15 to 16. Nasabi dito, at sinabi ng Diyos kay Abraham tungkol kay Sarai, Sarai pa yung name niya, no? Hindi pa Sarah, Sarah, na iyong asawa, ay huwag mo nang tatawagin ang kanyang pangalang Sarai, kundi Sarah ang magiging kanyang pangalan. At sa aking pagpapalain, siyang pagpapalain. At sa kanya bibigyan kita ng anak. Oo, siya'y aking pagpapalain at magiging ina ng mga bansa. Ang mga hari ng mga bayan ay magmumula sa kanya. No? Yun yung promise na tinanggap ni Sarah. At sinasabi dito, nasa pananampalataya ay nakamit niya yung pangakong yun. No? Pero alam naman natin, so umpisa hindi naman siya nanampalataya. Eh, no? Sa umpisa hindi siya nanampalataya kasi kung babalikan natin yung mga previous verses doon, nung marinig niya na sinabi ng ng isa sa mga bisita ni Abraham no na siya ay manganganak no, siya ay tumawa, mga kapatid, natawa. No? Sabihin, yung pagtatawa na yon mga kapatid ay sign yon ng disbelief. Mangyayari ba yun? Ang tanda ko na. Di ba? Ugod-ugod na. No? Pero, kalaunan siya ay nanampalataya. No? At dahil doon ay tinanggap niya ang kanyang ang pangako ng Diyos sa kanya. 11:12, kaya naman sumibol sa isa, sa kanya na tila patay na. Ang kasing dami ng mga bituin sa langit sa karamihan at di mabilang na gaya ng mga buhanging nasa tabi ng dagat. So mababasa na naman natin yung mga kapatid sa Genesis 15 verse 5. Ang sabi dito, at siya'y inilabas at sinabi, tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ng mga bituin kung mabibilang mo. At sa kanya'y sinabi, magiging ganyan ang iyong binhi, no? Same thing na sinabi niya dito sa Genesis 22 verse 17, no? Ang sabi niya diyan, nasa pagpapala ipagpapalain kita at sa pagpaparami ipararamihin ko ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat at kakamtin ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway. No? So,
Ayo mga kapatid, no? Bagamat si Abraham tila patay na, no? Ano ba yung tila patay na? Anong itsura yung tila patay na, mga kapatid? Nakakita na ba kayo ng matanda na tila patay na? No, yung 'pag tila patay na ibig sabihin butot balat. 'Di ba 'pag may mga matatanda na parang bungo na, kasi diyan tila patay na, eh, 'di ba? Si Sarah gano'n din. Pero nagkamit sila ng pangako. Nagbigay ng lakas ang Diyos kay Sarah. 'Di ko alam kung paano nangyari 'yun, mga kapatid, na kinaya niya 'yun nang matanda na siya, 'no? Iniisip ko baka, ah, kung binigyan siya ng lakas baka tinransform nung katawan niya. 'Di ko alam kung paano nangyari 'yun, 'no, na naging bata ulit, 'di ba? Kasi kung titingnan natin, 'no, sa mga susunod na verse, nagkagusto pa yung ano, sa Ehipto, nagkagusto pa dun kay Sarah, 'di ba? Nagkagusto pa. Magkakagusto ka ba sa matanda, mga kapatid? Sa matandang tila patay na? Hindi. Ikagalang mo yun, matanda na nga, eh, nanay na nga tawag natin sa iba, 'no? Pero yung hindi ko alam kung paano nangyari yun. Wala namang sinabing nag-transform sila na naging bata ulit, mga kapatid, 'no? Pero ang ibig ko lamang sabihin, 'no, na ano yun, tawag dun, parang kamangha-manghang bagay, 'no, kung sakali palaisipan sa atin kung paano nangyari yun. Magkakagusto pa yung iba dun kay Sarah, 'no, at siya ay magkakaanak pa. Pero ang ibig ko lamang sabihin, 'no, gano'n ka-powerful ang Diyos, 'no? Kaya niyang, ah, kaya niyang baguhin, 'no, ang ating katawan na ano, na pisikal. Kung may sakit ka, kaya ka niyang pagalingin, 'no? Kung ikaw mapayat, kaya ka niyang gawing malusog ulit, 'no? Yung heart nga natin, kaya niyang baguhin, eh, 'di ba? Ano pa ba yung hindi natin kayang gawin, mga kapatid, 'no? Ay, hindi kayang gawin ng Diyos sa atin. Hallelujah. So sa 11:13, sabi dito, ayon sa pananampalataya ay nangamatay nga ang lahat ng mga ito, sabi dito, na hindi kinamtan ang mga pangako, 'no? Ngunit kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo, at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at mga lalakbay sa ibabaw ng lupa, 'no? Sabi dito, mga kapatid, 'no, which is true, hindi naman talaga inabutan ni Abraham, 'no, ni Sarah at ni Jacob yung pangako talaga ng Diyos na promised land. Kasi nga land pa lang ng Kanaan yun, eh. Hindi pa naman ibinigay talaga sa Israel, 'no, o sa kanila yung land of Canaan, 'no. Ang tinatawag ngayon, kung sa panahon natin ngayon, yun yung bansang Israel, 'no. Yung lugar nila na yun, mga kapatid, 'no. Ibig sabihin dito, nangamatay na sila pero yung pangako hindi nila nakamtan, hindi nila kinamtan. Yung pangakong kinamtan nila na sila ay makakaroon ng maraming anak. Siyempre hindi naman nila aabutan yun, mga kapatid, 'no, na sobrang dami ng bituin, 'di ba? So, ang inabutan na nilang mga anak, I believe hanggang kay Isaac, si Abraham, 'di ba? Sabi dito sa Genesis 25 verse 7-9, sabi dito, "At ito ang mga araw ng mga taon ng buhay ni Abraham, 175 taon." 'No? Nagsimula siyang magkaanak 99, di ko na masyadong ma-recall, 'no? Pero sabihin na nating 100. So meron lamang siyang 99 years na pagpapadami, 'no? Yun lamang yung inabutan niya. I believe hindi naman gano'n kadami yung aabutan na lahi, 'no, in 99 years. 'No, hindi kasing dami ng between at ng ano sa langit kagaya ngayon, 'no? Pero ang sinasabi ditong hindi niya naabutan, mga kapatid, ay yung mapasa kanila yung pangako ng Diyos sa Israel. Dahil ang Israel
nakaabot ng pangakong yun. No? Sabi kasi dito, nalagotan ng hininga si Abraham at namatay sa mabuting katandaan, matanda at puspos ng mga taon, at nalakip sa kanyang bayan. At inilibing siya ni Isaac at Ismael na kanyang mga anak sa yungib ng Macpela sa parang ng Ephron na anak ni Zohar at ni Heteo na nasa tapat ng Mamre. No? Itong Macpela na to mga kapatid, ito ay kung isa-search natin yan mga kapatid, sa tabi lang yan ng Jerusalem. Malapit lang siya sa Jerusalem. Ibig sabihin, no, yung lugar na ng pinaglibingan sa kanya, kung saan siya namatay, is yung promised land, mga kapatid. Land of Canaan. Doon siya namatay. No? Dahil yung Macpela ay malapit lamang doon sa land of Canaan. No? So tama yung sinasabi dito sa kasulatan. No? Hindi man nila hindi man nila na nakamtan yung pangako, kinamtan ng mga pangako, no? Pero natanaw na nila mula sa malayo. Sabihin, nakapunta na nga sila, hindi nga nilang nila alam na doon pala yung lupang pangako, no? Pero, no, ibig sabihin, no, na nakita na nila yung abundance ng lugar na yun sa land of Canaan. Nakita nila na yung sinasabi ng Diyos na yung promised land daw is uh, flowing milk and honey. Ganun yung description, no? Nakita na nila Abraham yun bago pa man makita ng mga Israelita, no? At totoo ang sinasabi dito, no? Nung sila ay nasa land of Canaan, sila ay taga-ibang bayan. Kasi nga hindi naman sa kanila 'yun eh. Sa mga Kanaan 'yun eh, no? So taga-ibang bayan sila at magnalakbay doon sa lupain na 'yun, mga kapatid, no. Sabi dito, sapagkat may babasahin lang ako sa Hebrews. Ay, hindi. Sa next na ano pa pala 'yun. Next na video pa pala 'to, mga kapatid, no. Hindi ko na babasahin 'to. Pero ang sinasabi dito sa 14, sapagkat ang mga nagsisipagsabi ng mga gayong bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing kanilang sarili, no? So medyo hindi ko na-gets yung 11:14. Yun, no? Ang ibig sabihin lamang ito, no? Yung mga naghahanap, mga kapatid, no? Gaya ng mga sa panahon natin ngayon, no? Ng mga tao, ay naghahanap din ng lugar kung saan sila ay mananahan. Gaya natin, mga kapatid, no? Siyempre, kapag tayo ay naghanap ng lugar na ating ah, permanenteng magiging tuluyan, no? Si Sister Hazel, hindi naman yan talaga hinahanap niyan dyan talaga sa Singapore. I don't know kung gusto mo sa Singapore o babalik ka sa Pilipinas. Pero ang ibig ko lamang sabihin na in the back of sa likod ng ating mga pag-iisip, no, meron tayong gustong maging fatherland o doon yung lugar ng ating mga ancestor. Ganon din yung mga patriarch gaya ni Abraham. Meron siyang gustong lugar na hinahanap na doon mananatili ang kanyang ah, mga forefathers, doon ililibing ang kanyang mga apu-apuhan, no? Yung mga lolo ng lolo ng lolo, nandun lahat, no? Ganun kasi yung pinapangarap ng mga patriarchs natin, no? Sabi dito, at katotohanan kung kanilang naalala yung lupain ng kanilang pinanggalingan, ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik, no? Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain sa makatuwid bagay sa langit. Yun na pala yun. Kaya hindi sila ikinahihiya ng Diyos na tawaging Diyos nila sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang bayan, no? Gaya nga ng sinabi ko kanina, mga kapatid, no? Nung si Abraham ay tinawag ng Diyos at dinala sa land of Canaan, ang isip ni Abraham ay yung Canaan na yon ang kanyang magiging fatherland, no?
sabihin ng kanyang ang lupain ng kanyang magiging ancestors place ba, 'no, yung mga apo niya dun na maninirahan, 'no. At, sinasabi din dito, 'no, na hindi nga nila nakamit yon, 'no, na sila ay manirahan doon na kanilang, lupa, na maging kanilang lupain, ang land of Canaan, 'no. Pero ang Diyos ay handa ng lugar para sa mga hinirang niya. Ano 'yun, yung pinaghanda niya, 'no, yung New Jerusalem. Ang sabi kasi diyan, mga kapatid, 'no, makatuwid bagay ang sa langit, kaya hindi sila ikinahihiya ng Diyos na tawagin Diyos nila, sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang bayan. Sila yung mga patay na, 'no, pero sila ay bubuhayin ulit ng Diyos sa huling panahon. At dito kakamtan nila ang bagong Jerusalem na kanilang magiging isang bayan, 'no. Doon mananatili sila habang buhay, forever. Yung lupain na kanilang iniisip, 'no, na kanilang pinapangarap na makamtan, 'no, sa panahon na nangako ang Diyos, eto na 'yun, makakamtan natin sa hinaharap, which is sa bagong Jerusalem. Sabi dito sa Revelation 21:2, "At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, at naghahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa." 'Yan. So ako din, mga kapatid, 'no, alam ko naman kasi sa lugar namin ngayon, sa panahon natin ngayon, 'no, hindi na natin ninanasa, mga kapatid, 'no, na magtagal pa dito sa mundong ito na puro wickedness, panloloko, kasamaan, yung mga masama imbes na mas magpakabuti lalong nagpapakasama, 'no? Itong mundong 'to na puro kasinungalingan, 'no? Puro kasinungalingan na hindi mo na alam kung saan yung totoo. Sa dami ng mga doktrina, sa dami ng mga tagapagturo, 'no, mga kapatid, 'no. Nakakapagod din. Ang tanging hino-hope na lang natin is makasama yung pamilya natin sa isang lugar na kung saan, 'di ba, walang problema, namumuhay ng tapat, ng maayos, nakakakain, 'no. At sinasabi ng Diyos, 'no, makakamtan natin 'yan dun sa ipinangako niyang bagong Jerusalem. So yun ang ini-aim natin na pangako niya, 'no, na tayo ay mabubuhay kasama ng Diyos sa bagong Jerusalem. Lahat ng mga patriarch, yung 'pag sinabing patriarch, sila yung ah, mga pinili ng Diyos noon, 'no, ng pasimula, 'no. Sila yung mga pinili ng Diyos. Lahat sila ay makakasama na natin doon sa lugar na kung saan inihanda ng Diyos. Yun yung yun yung lupang pangako. Sure ba tayong makakasama natin sila? Yes, kasi ayon sa Ephesians 2:19, sabi dito, "Kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sambahayan ng Diyos." So tayo, kasama tayo dun sa sambahayan ng Diyos. Ibig sabihin, 'no, makakasama natin sila Abraham, sila Noah, Enoch, 'no, lahat ng mga nabanggit ko, 'no, si Abel, 'no, nandun din, 'no, doon sa ano, inihanda ng Diyos na bagong Jerusalem, 'no. So tayo, kasama tayo dun, mga kapatid. Hindi ko lang alam kung makikilala natin sila yun, 'no? Unless magpakilala sila, may mag-introduction, 'no, kung sino-sino yung mga yun, 'no, mga kapatid, 'no. Pero ang hope natin, 'no, na ipinanghahawakan natin is tayo ay makakasama doon. So balik tayo ngayon. Sa 17, "Sa pananampalataya nang subukin si Abraham ay inihandog si Isaac. Oo, siyang tumanggap na may galak na mga pangako ay siya'y naghandog sa kanyang bugtong na anak. Sa makatuwid bagay yaong pinagsabihan, kay Isaac ay tatawagin ng iyong binhi," 'no?
Makikita naman natin yan mga kapatid no, sa Genesis 1, Genesis 22 verse 1 to 19. Basahin niyo na lang po yun. No? Genesis 22 verse 1 to 19. Ito yung ito yung verses no on chapter na kung saan inihandog ni Abraham si Isaac. So ang sinasabi nandito, sa pananampalataya no ni Abraham, sinubok yun ng Diyos, yung kanyang faith. Kaya nga siya tinawag na father of faith, no? Sinubok yun ng Diyos nang ipahandog ng Diyos kay Abraham si Isaac na kanyang buktong na anak o isang anak. Pag sinabi kasing buktong mga kapatid, no, nag-iisa. Yung kasi yung nag-iisa niyang anak kay Sarah, no, maliban kay Ishmael, mga kapatid, no. Pero ibig sabihin lamang ito, no, na nung iniutos yun ng Diyos sa kanya, sumunod siya. Iniisip ko, bakit kaya siya sumunod? Sa tingin niyo, bakit kaya siya sumunod, no? Kasi hinandog yun ah, pinangako yun ng Diyos, no? Kung babasahin natin sa 18, no? Sabi dito, kay Isaac ay tatawagin ng iyong binhi. Sinabi niya ng Diyos sa Genesis 21 verse 12. Ano ang sinabi niya dyan? Sa Genesis 21 verse 12, at sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag mong mabigatin ito sa iyong paningin dahil sa iyong alipin. Sa lahat ng nasabi ko, sa lahat na sabihin sa iyo ni Sarah, ay makinig ka sa kanyang tinig sapagkat kay Isaac tatawagin ang iyong lahi. No? Yung same person na nagsabi na kay Isaac tatawagin ang iyong lahi, eh siya din yung same person na nagsabing ihandog mo si Isaac dun sa Mount Sinai. So ang tanong, ano ba yung nauna? Yung sinabi ng Diyos na sa pamamagitan ni Isaac, dadami ang yung lahi o yung paghahandog? Ano yung nauna? Nauna yung pangako ng Diyos, tama? Nauna yung pangako ng Diyos kay Abraham na si Isaac yung magiging ah, dahilan ng pagdami ng lahi nila, no? Pero pagdating doon sa chapter 22, sinabi ngayon ng Diyos na ihandog si Isaac. Ibig sabihin ng ihandog kasi papatayin eh. Alam naman ni Abraham yun, pag maghahandog ka, parang hayop yun. Gigilitan mo ng leeg, no? Papatayin. So kung sa atin, hindi natin maunawaan yun, kapatid, no? Nangako ang Diyos sa akin na padadamihin lahi ko sa pamamagitan ni Isaac. Pero ngayon, pinapapatay sa akin si Isaac sa pamamagitan ng paghahandog. Di ba? Best, ano yan, best test na pinakamahirap na test na pwede nating isipin, mga kapatid, no? Pero, mga kapatid, no, bakit sinunod yun ni Abraham? Ang tanong, sinunod yun ni Abraham hindi dahil ah, hindi dahil alam niya na may gagawin ng Diyos na test yon sa kanya, no? Kundi naniniwala si Abraham, mga kapatid, no, natuto pa rin ng Diyos ang kanyang pangako. Ano ba yung pangako niya? Na padadamihin ng kanyang lahi sa pamamagitan ni Isaac. At hindi yun mangyayari kung mamamatay si Isaac na ihahandog niya. No? So ano yung na So ano yung nanalo doon sa namutawi doon sa kanyang test, namutawi ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Na pag ang Diyos nangako, gagawin niya 'yan, no? Ganun ba ang nangyari? Yes. Kasi nung pagdating niya dun sa nung papatayin na niya, 'di ba? Ano ang sabi niya? Huwag mong patayin. Parang ganun, no? Na huwag mong ituloy. At sa makatuwid, nagbigay siya ng hayop na ihahandog. No? So ganun tayo pag nanampalataya sa Diyos. Mananampalataya tayo sa pangako niya. Kasi may mga bagay na mangyayari sa future na hindi natin maintindihan kung bakit nangyayari 'yun, no? At may mga ipapagawa sa atin ng Diyos na hindi rin natin magigets kung bakit yung pinapagawa ng Diyos. Pero kung alam natin ang pangako ng Diyos sa atin at panghawakan natin,
no? Makasisiguro tayo, no, na gagawin niya yung pangako niya. At nangyari nga yun dahil hindi namatay si Isaac. So nangyari pa rin yung pinangako ni Aba Yahuwah kay Abraham. Dumami ang kanyang lahi, no? Mababasa din yun dito sa ano kung itutuloy natin, no, sa 19. Ito ang sabi ni sa 19. Ang nasa isip ang nasa isip ang inisip na maging sa gitna ng mga patay ay maaaring buhayin siyang manguli ng Diyos, no? Mula diyan din naman ay muli siyang tinanggap sa isang halimbawa, no? Kasi sa faith ni Abraham, sabi ng Diyos, ano sa pamamagitan ni Isaac, dadami lahi namin no? Pero papatayin ko si Isaac. Alam ko na. Ayan, nasa isip niya. Baka bubuhayin ng Diyos ulit si Isaac pag pinatay niya, no? Kasi yung faith niya, dadami nga yung lahi niya at nagtitiwala siya sa pamamagitan ni Abraham, no? Sa pamamagitan ni Isaac, dadami yung kanyang lahi. Yung kasi pangako ng Diyos sa kanya. So yung mindset na bubuhayin siya ng Diyos is faith lang din. Ganun kalakas yung faith niya, no? Na after niyang patayin si Isaac, matapos siyang ihandog, pag hinandog kasi, hopefully, pag hinandog mo, patayin mo lang. Pag naghahandog kasi, nusunog yun, kapatid. Burnt offering, ang tawag doon. No? So, ang nasa isip pala ni Abraham nung panahon na yun, maaaring buhayin siyang uli ng Diyos. So, ang galing, no? Ganun ang faith, no? Ganun ang faith. Sa mga bagay na hindi natin maintindihan, may gagawin ng Diyos na kamangha-mangha. Yun ang faith lagi natin dapat. No? Parang si Moses, nasa dagat siya, no? Pero hindi naman niya maiisip na hahatiin ng Diyos ang dagat, no? Hindi ko alam kung paano nangyari 'yon, no? Pero Diyos makapangyarihan 'yan no? So tayo mga mananampalataya, no? Sabi nga sa kasulatan, gabutil, no, ng seed, ano ba 'yon, ng mustasa ba 'yon, no? Ang faith man natin, no, kaya nating pagalawin yung bundok. Mas madali nga 'yun kaysa bumuhay ng patay, mga kapatid, no? Mas madali yung pagalawin ng bundok kaysa bumuhay ng patay. Dahil sa siyensya natin ngayon, kaya natin pagalawin ng bundok. No, bombahin mo yan ng bombahin, gagalaw yan. Pero yung bubuhay ka ng patay, hindi kayang gawin ng siyensya natin yun. Ang may kaya lang noon gumawa ay ang Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. So tayo, ano ba yung sabi ng Diyos sa atin, no? Makakarating tayo dun sa lupang pinangako niya. Pero kung hindi mo pananampalatayanan, nabubuhayin ka ulit ng Diyos pag namatay ka. Kung hindi ka mananampalataya na kung ang nanay mo ay mamatay, no, ay bubuhayin siya ulit ng Diyos. Mga kapatid, no, ano pa ang hope natin? We're all, tayo ay nag-hope na totoo ang sinabi ng Diyos na tayo ay makakamtan natin ng buhay na walang hanggan doon sa bagong Jerusalem. Kung mamatay man tayo ngayon, bubuhayan tayo ng Diyos. Yun lang yung way. Yun lang yung way. Unless, parang si Enoch, i-translate tayo ngayon. Agawin tayo ngayon. No? Agawin tayo na parang si Enoch. No? Yung tinatawag nilang pag-agaw, mga kapatid. Hallelujah. No? So tayo, kumapit lang tayo sa pangako ng Diyos. Pangawakan natin yung pangakong kaligtasan ng Diyos. No? Dahil kahit ano pang mangyari sa future, sa tribulation, dumaan man tayo, no? Pagka sinabi ng Diyos na ililigtas ka niya, ililigtas ka na. Sa lahat ng paraan, kahit hindi mo maisip, hindi mo maunawa ang paraan na gagawin ng Diyos. No? Kung buksan man lang niya, kung pawalain niya ang langit para lang mabuhay ka, gagawin niya yun. Kasi pangako niya Bubuhayin ka niya no? At bibigyan ka ng buhay na walang hanggan Nakukuha po natin ang ibig sabihin ng pananampalataya, mga kapatid. No?
So tayo, manampalataya lamang tayo sa ating Diyos na buhay. Hanggang do'n lang muna tayo mga kapatid dahil napakahaba pa nito. Pero nagagalak ako na habang shine-share ko is nakikita ko kung ano yung nasa isip ng mga ano 'no, ng mga patriarchs nila Abraham 'no, yung mga 'pag sumusunod sila, iba pala yung nasa isip nila. Meron silang nasa isip na mas imposibleng bagay na gagawin ng Diyos 'no. Hindi lang pala simpleng bagay lang. Hindi niya pala nasa isip na magpo-provide ang Diyos na hindi matutuloy 'to. Hindi gano'n nasa isip ni Abraham na hindi matutuloy yung paghahandog niya. Ang nasa isip ni Abraham, bubuhayin ulit si Isaac. So, mas imposible 'no, pero sa Diyos walang imposible. Alam 'yun ni Abraham. Lahat kayang gawin ng Diyos, 'no. Naalala ko tuloy yung awitin 'no, na walang mahirap sa'yo. Alam niyo yung awiting 'yun, 'no? May mahirap ba sa ating Diyos na gawin? Wala. So, sa lahat ng pagkakataon sa buhay natin 'no, isipin natin lagi at pagkatiwalaan natin, manampalataya tayo na lahat ng bagay kayang gawin ng Diyos, kahit na imposible para sa atin. So, 'yun lamang po mga kapatid. Tayo po ay, manalangin 'no. Hallelujah, aming Diyos na dakila. Ama, mula noon magpasang hanggang ngayon Amang Yahuwah, tunay ngang tapat ka sa iyong mga pinili, sa iyong mga anak. Tapat ka sa iyong mga pangako at iyong mga salita at hindi ka nagbago mula noon hanggang ngayon. Kung ano ang pag-ibig mo sa iyong mga hinirang, magpasa hanggang ngayon ay gano'n din ang pag-ibig mo sa amin. Kung ano yung kapangyarihan na idinulot mo at pinakita sa lahat noong una, magpasa hanggang ngayon, ikaw pa rin ang Diyos na mapagpahimala. Lahat ng bagay ay kaya mong gawin, lahat ng bagay ay kaya mong baguhin. Hallelujah. Kung kami magtitiwala at mananampalataya sa iyo. Salamat Ama dahil pinakita mo sa amin kung gaano kahalaga ang pananampalataya sa gabing ito. Naunawaan namin na hindi ito sa pamamagitan ng mga nakikita namin, kundi sa pamamagitan mo na hindi namin nakikita. Bagamat hindi ka namin makita ng personal, ay lahat ng mga gawa mo, lahat ng iyong ah, lahat ng iyong mga create, lahat ng iyong mga ginawang kamangha-mangha sa buhay namin, lahat ng iyon ay nagpapatotoo na ikaw ay totoong Diyos na aming pinaglilingkuran. Amang Yahuwah, ang nais ko lamang ay mapagtanto ng mga anak mo at sa mga makakanood dito na ikaw ang Diyos ng Israel, ng Yashral, at ikaw ang aming Diyos na pinagsisilbihan, na hindi ibang Diyos, na lahat ng ginawa mo noon ay gagawin mo din sa buhay namin ngayon. Hallelujah. Na lahat ng mga pangako mo ay magiging tapat ka sa iyong mga pangako. At pangahawakan namin lahat ng mga pangako mo sa amin, Apo Yahuwah. Ama, patuloy mo kaming tulungan sa pamamagitan ng iyong Espiritu na lumago. Ang nais namin ay buksan mo ang aming mga puso at kaisipan sa mga katotohanan inilaan mo para sa amin. At maunawaan ng aming mga puso at mahalin namin, ma-realize namin kung gaano ka kabuti sa buhay namin. Hallelujah. Na hindi na namin pinagdaanan lahat ng pinagdaanan ng mga pinili mo noon. At kung pagdadaanan man namin, Ama, pray na bigyan mo po kami ng sapat na pananampalataya. Hallelujah. Na malagpasan lahat ng mga pagsubok na haharapin namin sa hinaharap. Salamat po sa mga anak mo at patuloy mong samahan, patuloy mong turuan, patuloy mong ilingap ang iyong mga mukha sa kanila, at patuloy mong bigyan ng kapayapaan sa pamamagitan ng iyong Espiritu at pagsama sa amin. Salamat po, Aba, Yahuwah, at gayon na rin sa mga maaabot ng video na 'to, I pray na buksan nila ang kanilang mga puso at kaisipan sa mga pinag-aaralan po namin. Na ikaw ang Diyos ng Israel, Yahuwah po ang iyong pangalan, na ang iyong bugtong na anak na aming Mesiyas ay si Yahushua HaMashiach. Salamat po, Aba, at patuloy mong ingatan yung mga anak hanggang sa muli naming pag-aaral ng iyong mga salita sa Huwebes nang matapos namin 'tong Hipos 11 ng may kagalakan at may katiwasayan sa aming mga puso. Kapayapaan, pag-ibig, pagkabanal ang iniiwan ko sa bawat nakikinig
sa inyo. Samahan tayong lahat ng ating Diyos na buhay. Sa iyo lamang lahat na papuri, pagsamba sa pangalan ng anak ng Panginoong Yahushua HaMashiach. Amen. So, sama-sama po muli tayo mga kapatid at ah ah, dawa bigyan tayo ng Diyos ng desire na hanapin siya ng buong puso. Purihin ng Diyos at magandang gabi po sa lahat. Amen. Hallelujah. Parang ang lalim. Parang ang lalalim ng mga pinag-aralan natin ngayon. Palalim ng palalim. Tanungin natin si Sister